Lumipas ang ilang araw ng tuloy-tuloy na trabaho. Sa opisina, halos hindi na umuuwi ang team ni Celestine. Puro sketching, sewing, at coffee. Guys, konti na lang. We're almost there. Grabe, yung design mo, Celes, papang international. Kailangan natin to, hindi lang para sa contest. Para mapatunayan na kaya natin kahit minamaliit tayo noon. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga gown, biglang napatigil si Celestine. Hinawakan niya ang gilid ng mesa, bahagyang napapikit. Teles, okay ka lang? Oo, medyo nahilo lang ako. Bilis na lumapit si Marco, isa sa mga taga-pattern. Baka hindi ka pa kumakain. Kanina pa tayo 8:00 ng umaga nagtatrabaho. Umiling si Celestine. Mamaya na. Kailangan kong matapos tong cut bago dumating si Sir Adrian. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Napatakbo siya sa restroom at nagsuka. Tahimik ang buong team nang bumalik siya. Si Ana ang unang nagsalita. Teles, matagal na kitang kilala. Hindi lang to dahil sa pagod. Ba? Payuko si Celestine. Pinisil niya ang laylayan ng kanyang apron, hatang nag-aalangan. Umiling si Celestine. Wag na nating pag-usapan to. Hindi ito yung oras. Mahinahon niyang sagot, pero nanginginig ang boses. Lumapit si Mia at mahinang nagsalita. Buntis ka, no? Ganon din nangyari sa'yo nung nasa pantry tayo. Tumahimik bigla ang paligid. Wala ni isang ingay sa loob ng workroom, tanging tunog ng sewing machine. Sa kabilang kwarto ang maririnig. Maya-maya, dahan-dahang tumango si Celestine. Oo, 1 buwan na. Napasinghap si Marco. Teles, ibig sabihin, habang ginagawa mo lahat ng to, pinipilit mo pa rin magtrabaho kahit ganito ka na. Hindi ko kayang tumigil, sabi ni Celestine. Pinahid ang luha sa pisngi. Kung titigil ako, baka mawala lahat ng pinaghirapan natin. At saka, gusto kong ipagmalaki ng anak ko balang araw na kahit anong hirap lumaban ng mami niya. Tahimik silang lahat. Walang nagsalita pero ramdam ni Celestine ang suporta sa mga mata ng kanyang team. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti si Mia. Kung ganon, dapat doble ingat ka. Kami na bahala sa ibang detalye. Hindi ka namin hahayaang bumagsak, Ces. Ngumiti si Celestine, mahina pero totoo. Salamat sa inyo. Gagawin natin to para sa pangarap at para sa buhay na dating. Sa gitna ng pagod, sa pagitan ng mga tahi at sketch, may bagong sigla sa puso ni Celestine. Isang lihim na nagbibigay ng bagong dahilan para ipaglaban ang runway. Habang nagtatrabaho sila, dumating si Adrian dala ang mga dokumento. Late night na naman, ha? Tiro niya habang inilapag ang coffee cups sa mesa. Sir Adrian, para sa inyo yan, para may energy pa. Wow, salamat boss, sabi ni Ana. Pero napansin niya kung paanong nagtagal ang tingin ni Adrian kay Celestine. Hindi rin nakatakas kay Celestine yun, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Thank you po sir, sabi niya. Pilit na kalmado. Ngumiti lang si Adrian. You're welcome. Keep it up. I know you'll make us proud. Pag-milk na lang siya. Nagtaka man si Adrian pero binliwan niya na lang ito. Kinabukasan, habang busy ang lahat, biglang may nangyaring kakaiba. Nawala ang ilang sketches at sample fabrics ng team ni Celestine. Kanina lang nandito yan! Tanong ni Ana. Hindi naman siguro naligaw lang? Possible. Nilagay ko yan sa drawer kagabi. Tahimik silang nagtinginan. Hanggang sa may isang intern na pabulong na nagsasalita. Ma'am, nakita ko po kanina si Miss Althea. Parang may kinukuha siya sa area niyo. Napatingin si Celestine, nanlamig ang pakiramdam. Sigurado ka? Po, pero baka nagkamali lang ako. Huminga ng malalim si Celestine. Okay, thanks. Ako na ang bahala. Kinagabihan, sakto namang dumaan si Adrian sa office at nakita niyang mag-isa si Celestine. Uy, di ka pa rin umuuwi? May inayos lang po ako. May mga nawalang sketches. Napakunot ang noo ni Adrian. Wala? Oo. Pero siguro, aksidente lang. Celestine, Sabi ni Adrian habang lumalapit. kung may gumagawa sa'yo ng hindi maganda, sabihin mo sa akin. I'll handle it. Napatingin si Celestine sa kanya. Malambing ang tono ni Adrian, pero ramdam ang concern. Thank you, sir.
Pero kaya ko to. Alam kong kaya mo, pero tandaan mo, hindi mo kailangang harapin lahat mag-isa. Sandaling natahimik. Nagtama ang mga mata nila. Matagal, parang may gustong sabihin pareho pero walang lakas ng loob magsalita. Hanggang sa tumunog ang cellphone ni Adrian, dahilan para maputol ang mga tinginan nila. Good night, Celestine. Good night po, sir. Hinang sagot ni Celestine. Pero ang puso niya ay parang gusto nang sumabog sa kaba. Samantala, sa kabilang hallway, naroon si Althea, nakasilip mula sa sulok. Cute. Pulong niya may halong panunuya. Pero sa contest, tingnan natin kung sino ang manalo. Mga mata ni Althea, halata ang plano. At sa darating na mga araw, ang competition ay hindi lang sa runway, kundi pati sa ibig.